What's up YouTube? Welcome back sa bagong reaction video na panonoorin ko. Ang battle na panonoorin ko ngayon ay kay Tipsy D at saka kay MZite. Maraming salamat sa mga nag-subscribe sa channel ko, sa mga nagko-comment sa channel ko. Shoutout nga pala sa kay Dado the Devil ulit. Tsaka kay nakalimutan ko pare. Fuck. Okay. Okay. Ito na lang. Dado the Devil, syempre number 1 yan pare. Number 1 subscriber ko yan bro. Thank you again sa pag-comment sa mga videos ko. Babalik tayo sa battle ni Tipsy D at Fruz. Okay. Shout out kay Trin Goes Mad. Thank you, inaabangan mo yung videos ko bro. Sino pa ba? Lipcam versus Sak Maestro na video. I wanna look at that too. Shout out kay Buboy. Joke lang. Kay si Dado pala to. Shout out kay Trin Goes Mad ulit pare. Tsaka si King God. Sabi niya second round pa lang nagbabasa na ako. Ano nga yun? Kanino laban yun? Lipcam versus Sak? Pucha naman 2 rounds na nag-joke si Sak, men. Ano pa ba? Pero okay, tama na yapping. Panonoorin ko again kay Tipsy D versus MZite. Ito, I don't think na magiging bias ako sa battle na to kasi parehas kong hindi trip tong rappers na to. Itong dalawang MC na to hindi ko trip. Kasi hindi ko trip yung delivery nila. Si Tipsy D ang lamya ng delivery. Si MZite naman masyadong mga shaky. Alam mo yun? Ang ayoko kay Tipsy D, masyado siyang hindi bagay sa kanya yung boses niya kasi pag nagpa-punchline siya, alam mo yun, parang nanginginig. So kay MZite naman, ang ayoko sa kanya is feeling niya malakas yung sinabi niya pero hindi naman. Alam mo yun, gago tulog hater yun pero personally, yun yung ayoko kay MZite. So, pero still, panonoorin ko. Pwede naman hindi ko panonoorin to di ba? Tipsy D, MZite. Tama na. 15, Yeah. Day 2, nandito pa rin, The 10, Las Piñas City, magingay para sa parating na laban! Yeah, boy! Anyway, hopefully okay na yung audio ko ngayon. Nilalapitan ko yung speaker ko, tsaka yung mic ko. Ito yung gagamitin ko mic. Hopefully, okay na. Okay, tuloy na natin to. Shoutout nga pala sa lahat ng Represent Collab! Shoutout lahat ng kasama natin dito! At shoutout sa lahat ng Flip Top Staff! Yo! Sa kanan ko! Ito ba si MZite! Galing pang Pasig at Ito ba si... Sinasabi mo lang kasi Ito ba si yung nag-announce ngayon si... Yung banlag daw, para si Jonas. Siya ba yun? Comment nga sino tong ngayon. Yung nagiging host kumbaga ngayon. Tsaka nakikita ko sa setting yung laban ni Fruz tsaka Tipsy D. Parang same event So nagdalawang battle ba si Tipsy D? Isang with Fruz tsaka isa kasama si MZite naman kalaban niya. Paki-comment naman sa mga nakapunta sa event na to. Sa ahon yata to. na aking paparating, anak alam po, iba yung maangas ng pagtinapot sa tunay na magagaling. Shoutouts kay Stray Bay Force, Ian Angeles, Cypher Philippines, 100% syempre, Index Salon kay Utol Mark. Maraming salamat sa Motos Battle League. Motos Battle League. At sa kaliwa ko naman, galing pang Bataan, maginingay tayo lahat para kay Team Sige! Sa real group, Fingerfood. Ano daw? Nanalo si Tipsy D ng coin Nanalo toss. ni? Pinili na mauna si MZite. 2 minuto dapat. Magingay tayo para lahat, sa lahat, para kay MZite. Wasak yung Tagalog mo, boss. Yo! Sensya na sa boses Kung pumunta kayo para sa bars, eto non-stop.
tsak magwawalwalan magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi, Yo. pwede ka ba ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Kasi naman sa Oh! pambalagbagan, Isa pa. na magsasaksak. Gago, naniwala ako nag-choke siya, men. Ang saya ko, nag-choke siya. Pero hindi. Pagkat wala tong makikita, Isa pa. kapitan kayo para sa bars. Eto na ang stop. Tsak magwawalwalan magdamagan. Pakialalayan pagkat wala tong makikitang kapitan kahit magkabaranggayan. Isang lasing, isang hubog, makikita nyo na magsasaksakan. Ano, shot na? Kasi, shot na? Kasi, Galing. Kala mo, totoo. pwede ka ba ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Wow. Puputol-putol sa oras na shot na kasi matagayan. Magpuputol-putol. Kasi nga, putol-putol pag tagayan. Diba? Pag tagay-tagay, putol-putol yung shot. Pero putol-putol pag magtagayan. Malambot na tinapat sa pambalagbagan. Ay, gagi. Sabi ko nga pala, ito, bago mag-start yung match, pucha naman, pagbigyan nyo ako. So, parehas kong hindi trip yung MCs, pero before mag-start yung match, usually I predict kung sino yung mananalo. Mas hate ko si Tipsy D kaysa kay M-Zite. So, M-Zite ako rito. Pwede ka ba ulitin? Para mabuo kasi talagang magpuputol-putol sa oras na matagayan. Malambot na tinapat sa pambalagbagan, literal na panggaguhan ng settings, talunan pag semis, mga nagsasabing ibabagi pag ako nito tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kulta ng kapatatas. Woo! Gago ka, pandemic champion. Wow. Gago ka. Aware. Talunan pag semis, Sobrang aware ni M-Zite. nagsasabing ibabagi pag ako nito tumigil ng manood bago mag-pandemic. Gayon papasok ako sa kulta. Prime era niya kasi, di ba? Agree ba kayo na prime era ni M-Zite nung ka-line up niya si GL? Comment please. Before GL, medyo hindi ko feel si M-Zite eh. Pero after GL, nakalab niya si GL, parang mas nahanap niya yung flavor niya. Yeah. Ang abakadas, anong akala mo, Petix? Kahit nakalock, password ko AK-47, alphanumeric, ano? Isa-isa na bang nagbabagsakan? Kakampi mo nagsasayang ng 4 bars. Iho, ba-i-vouch ka Sinyo? lang? O gusto mo pagkatapos ko sa'yo dito? Sinyo, ikaw naman! Oh, damn. May K na kasi ito si M-Zite eh. Ang laki na, actually kung iisipin nyo, ang laki ng tinaas, ang bilis ng tinaas ng net worth ni M-Zite simula nung nag-champion siya ng pandemic. Hanggang naging Motus, hanggang sa lahat ng Motus, hindi naman lahat, pero most of the Motus MCs napunta sa flip top, yung ano niya, gago, yung net worth niya, nabenta niya ng maayos yung sarili niya. Yun lang yung observation ko. Kasi sa huling bagsakan, biglang may lalagapak, ratatatat, at ang panapos sa sintido. Walang maiiwang bakas sapagkat pagka-shot ng Glock, wala tong apelyido. Ano yun? Bagsakan reference yun para sa mga audience ko na 18 pataas. 18 years old. Gen Z peeps. Hindi alam yung bagsakan. Hindi ka alam yung paroke ni Edgar. Meron kasi doon sa part ng bagsakan, Glock 9, wala siyang apelido, magbabagsakan dito. Yun. Yun. Taong nag-quarantine! Bagsigaling kayo! Oh shit! Sorry ha! Pambihira aba!
Pagkatalo ay batas na chok sa Flip Top Festival. Di pa kumakalat yung sakit, nangihina ka na. Yung standing, napaplanking. Body bag kay Looney, patas at balakid. Yung karir, napalanding. Magaling na talunan sa mga magagaling. Nasa bottom tier ka ng top tier. Ano? Kaya ba? Pulbos agad sa kalahati. Parang Thanos lang. Pusta nyo lahat sa manok nyo. Kontrolado ko to, parang atong ang. I'm always few steps ahead kahit galing pa tong bataan. Parang humiga sa diba ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi, day one na... Ano daw? Parang humiga sa diba ng NLEX, Ah. patay sa kahit anong paraan. Oo. Kasi, day 1 at day 2 dapat to. At ngayong dalawa NLEX. sa day 2, it's okay. Okay. Parang humiga sa diba ng NLEX, patay sa kahit anong paraan. Kasi, day 1 at day 2 dapat to. At ngayong dalawa sa day 2, it's okay. Lampak itong day 1 at day 2, no cap, I can do this all day. Woo! Captain America yun, idol. No cap. I can do this all day. Ano ba yun? Sabi ni Captain America kay Thanos. So, sinabi ni Captain America sa Captain America First Avenger na movie. Yun. Pero day 1, day 2. So, yun pala yun. Nasagot na yung tanong ko kanina bago mag-start yung video. Galing! Gusto mo sumabay sa current? Eh ba't sa akin ka tumapat? Ngayong gabi mapapatap, putok sa akin bumbilya mo. Nung ako ang sumabay sa current, sabog agad na overpower sa linya ko. Kung silib, yung battle mode palaging on, yung sa akin naka-default. Tipsy ka lang, tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatang, may halong elemento pagka-bender. Sino yung mas maoy, mas malikot? Sino yun? Sino yung tinutukoy niyo yun? Mas tinalo niyo yung maoy, mas malikot? I'm thinking Emzite. I don't know, Emzite tuloy. Lipcram. Kasi nagmaoy si Lipcram nung tama ba ako sunugan? Most likely si Lipcram yun. Pero paki-correct naman ako kung mali ako. Tumalo na ako ng maoy na mas malakas, mas malikot. Flexible ka, pero pagdating sa banatang, may halong elemento pagka-bender ko. Kung scientist ka, mali ka ng pinasok na laboratorio, ibang Dexter to. Damn! Gago ang lakas ni Emzite. Ayoko pa rin sa kanya. Pero joke lang. Hindi, gusto ko yung mga reference niya kasi. Alam ko kasi. So, si Dexter's Lab, yung cartoon sa Cartoon Network. So, kung napanood niyo yung Dexter na TV series, si Dexter yung serial killer na nagla-laboratory rin. Hindi man specifically laboratory, pero nagkakaroon siya ng... Pag serial killer kasi siya, so may ginagawa siya sa mga bangkay na inaano niya. Search nyo, Dexter TV series. Serial killer, kailangan niya ng laboratory para i-butcher yung mga kinokolekta niyang katawan. So, yun. Galing. Veterano, tapos ang iyayabang sa battle, views ng recipe ng tilapia. Oo nga, ang weird nun na parang siya, mayroon siyang cooking show. Yeah, siguro kasi ganun flavor ng Pinoy pagka gagawa ng cooking show. Hindi naman cooking show, pero cooking content. Kailangan mapakita ang mukha mo. Pero kaya mo naman gumawa ng content nang hindi mo pinakikita yung mukha mo. Like, para siyang, alam mo yung 5-minute crafts. Parang ganong klaseng tema. Wala lang, personally, I found it weird na parang battle rapper biglang nagluluto ng sisig si Tipsy D. Pero, let's continue. Dahil doon mas malupit ka na, o tangina o san banda, ginagamit yung achievement na walang kinalaman sa battle, pero allergic kapag hinanapan mo ng kanta. Hindi naman to rap contest. I know numbers don't lie, pero ang ini-insist ko ay, pag-usapang battle, wala akong pake sa tilapia, I got bigger fish to fry. At ngayong pumalag sa hamon yung big fish nyo, ano kamusta? Madaling nadagit sa net. Between mala interstellar, ganun ba? Tipong galactic event? Eh kaso celestial to, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth, kabilang globo ka tagos pa? Well, I'm light years ahead!
Gigil, boss! Gigil si M-Zite! Gustong durugin yung pisngi ni Tipsy di boss! Light years ahead! Diyos ka! Diyos ko! Ay, ano kung Diyos ka? Hindi ako galing sa Earth! Kabilang globo ka tagos pa! Well, I'm light years ahead! Wow! That's space and time! Putang ina mo, boss! That's space and time! Wow! Wow! First time, for my personal opinion, first time nagtugma yung gigil ni M-Zite sa lakas ng bara niya. Hindi naman first time, masyadong exaggerated yun. Pero ito yung mga tipo ng bars ni M-Zite na tugma yung gigil niya sa lakas ng bar niya. Kasi naalala, kaya nagbago isip ko kasi napanood ko yung laban niya with Lip Cram, yung Isa Buhay Finals. Malalakas yun, lalo na yung mga rebuttals niya. Hindi tulad ng mga rebuttals niya, sabihin natin yung kay Sak Maestro, di ba? Yung mga time siya na parang kino-commit niya yung rebuttals niya. Kala niya malakas sa uto. Malakas naman pero hindi siya tugma sa gigil ng pagkaka-deliver niya versus sa punchline niya. Kung nag-agree kayo nun. Pero ito, puchang gala. Mga light years ahead, mga katagayan, yung mga sinabi niya sa first round, Diyos ko po, naset niya yung stage, that's for sure. Mahirap talunin yung first round ni M-Zite. Let's go, Tipsy D. How are you gonna handle this shit? That's space and time! Ewan ko ba tinulugan yun, pero ang lakas nun. Ano? Let's go, Tips. Let's go, Tips. Tangin na tong mga 3GS. Kaya walang respetong makawanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Ulul ka, boss. Tumbasan mo na lang. Kahit 32 or 30, who keeps fucking track, bro? Kahit 20 to 30 bars lang dala mo, kung malakas naman lahat yan, wala makakapansin sa mga sinabi ni M-Zite, lalo na second cam. Pangalawa kang babanat. Shut up. Tangin na tong mga 3GS. Kaya walang respetong makawanan. Sabi mo 32 lines lang kadayaan, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. I-rhyme mo yun. I-rhyme mo yung 36, wow, please. 2 lines lang kadayaan, Ko, sobrang bias eh. Pero i-rhyme mo, pare. Just, di ka marunong sumunod sa usapan. Biglang naging 36. Wow. Natupad tong laban dahil makulit itong Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Gago. Kanina niya nga sinabi yung hanggang utong lang kita. Kay Abra ba yun? Kay Abra? Ariola lang, boss. Hanggang ano lang, baba ng nipples. Christian Gabriola. Yung hinihingi kong laban, yung hanggang utong. Binigay sa akin hanggang Ariola. Hambog! Pansin nyo ba sa mga unano? Mayabang, bida-bida, pasikat, annoying, insecure little bitch! Mula nung tinawag nyo ako na uncrowned king, panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Sabi na yung complex na Napoleon complex eh. Damn! Whew! Panay call out ng call out. Gutom na gutom itong leon na mag-contest. Pwes kung gutom ka, ako yung ulcer sa yung Napoleon complex. Sa mga di nakakalam yung Napoleon complex, it's something to do about ano nga yun, hindi ako sure paki-correct na lang ako, pero bullied siya before. Like, growing up, yung tao na yun bullied.
Tapos, nung nagka-power na siya, some kind of power or ano, nagkaroon ng some kind of upper hand sa mga tao sa paligid niya, naging bully siya para gumanti sa mga nang bully sa kanya growing up. Parang ganun. Yun, yung Napoleon Complex. Yabang-yabang, hamon ng hamon, tapos kung pinatulan biglang 32 lines lang ha. Doon pala nang galing yung rebuttal niya. Okay. Ka ako yung ulcer sa yung Napoleon Complex! Tangin na, yabang-yabang, hamon ng hamon, tapos kung pinatulan biglang 32 lines lang ha. Tangin na, takot tumatorture! Yung dating malakas magpasikat sa camera, nagbawas ng exposure! Wow. So, babawasan mo kasi aperture or exposure mo para mas makita ka sa sa kung sa mga nagpo-photography dyan, doon mo i-adjust yun yung lighting mo sa camera. Bawasan yung exposure mo para hindi siya masyadong putok. Alam mo yun, pagkukuha mo yung photo. Tapos sasabihin mong iniiwasan kita? Gago di kita iiwasan kahit arangkaday masabay pa sa stoplight. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight. Hambog! Wow. Sagasaan mo, high beam, patayin mo sa spotlight. Kung imaginein mo kasi, dislike? Hindi ko dinislike yan, sorry guys. So, kung imagine mo kasi kung may bubunduling ka talaga, silawin mo para di makagalaw or something, di niya malaman kung saan ka pupunta, left or right, no? Patay na patay ka sa spotlight. Gago di kita iiwasan kahit arangkaday masabay pa sa stoplight. Yep. Sasagasaan kitang naka-high beam, total patay na patay ka sa spotlight. Wow. Hambog! Yabang-yabang to 32. Tangin lang yan. Hindi ako kahapon sinilang. Kaya ka lang naman nag-32 kasi magre-rebat ka ng madami dahil di yung kasama sa bilang. Magulang! Ulul ka ba, boss? Tumbasan mo yung rebat. Kung sinasabi mong no improved na delo ka, panindigan mo, di ba? Like, kung 32 bars, fine. Okay? Kung kaya mo mag-rebat ng mga 6 lines na binuga ng kalaban mo, just do it, di ba? Ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo, bro? As alam ko mga subscribers ko, battle rap fans. So, ganun ba? Nakasabay-bay kayo sa battle rap, di ba? So, yung idol nyo, i-expect nyo, balikan yung mga bara, di ba? Wala kayong pakialam kung kasama yun o hindi sa bilang ng battle. Isa buhay ba yan o non-battle tournament? Alam mo yun? Just, huwag ka magreklamo about it. Just, tingnan mo si Shay. Tingnan mo si... Kung sino man, just huwag ka magreklamo, man. Hindi yun valid. I don't think that's valid. MC ka eh. May binato sa'yo. Sabi nga ni Kendrick, don't let nobody step upon your name sa whacked out murals. Kung may sinabi sa'yo mali, just wag mo hayaang tapak-tapakan yung pangalan mo, lalo na kalibil mo yung nagsabi sa'yo nun. Alam mo yun? Balik. Yeah, right. Whatever. Ganyan ang galawan ng bitch! Pero di ako umatras. Simulan mo magdusa. Yeah. Tinupad ko pa din iyong wish. Kaso ang kasama mo sa bus, si Rolando Mendoza. Hold up to, taas ang kamay. Sino si Rolando Mendoza? Energy ball? Gago hindi, kaya to mag-isa ni Goku. Taas ang dalawang kamay. Kaliwa ko'y berde. Palaging go signal sa punches ng papadapa. Kanan ko'y asul. Marka ng bawat sapak ay agad na pasa. Punches after punches, ikay kinulayan. Pero teka, paano naging Goku? Anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayang. Damn! Lakas! Okay na, ina mo.
Sayang yung kulay. CYAN. Naging Goku, anong kinalaman? Kaliwa green, kanan blue. Pag pinagsama, nagiging sayang. Wow. Ay, pakinggan nyo. Yung boses niya pag sumisigaw, men, nanginginig. Kairita. Naman nagiging sayang. Hambog! Sabi ni Carlito, hindi porke gusto mo makukuha mo. Pero nandito tayo ngayon. Kasi dinaan mo sa pilitan. Kasalanan ko ba kung ayaw ko sa MC na di ako nalulupitan? Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa hype mo. Ayaw ko sa rhymes mo. Ayaw ko sa boses mong 10 years lang namamaos. Ayaw ko sa mga interview at shoutout mong hindi natatapos. Ayaw ko sa tindig mong lowered. Ayaw ko sa feeling high-powered. Ayaw ko sa wordplay mong awkward. Yep. Na, kahit sa alter ego. Fuck! Sayang. Hindi nag-pay off yung punchline pero binigyan ako ng same energy ni Tipsy D dun sa ayaw ko sa ano, parang Euphoria ni Kendrick Lamar na I hate the way that you walk, the way that you talk, I hate the way that you dress, I hate the way that you sneak this, if I catch flight, it's gonna be direct. Yung Euphoria niya na song, yung diss track niya kay Drake, same energy, ganda nun. Naging ano siya, straight to the point kung ano yung mga pangit kay MJ kasi nagtutugma yun sa mga bagay rin na off ako with MZ. Alam mo yun? So yun. Galing. Kaso hindi nag-pay off yung punchline. Na parang sinigaw niya lang na gano'n. Na parang well, malakas pa rin yung line na yun. Direkta eh. Bitch nonsense! Hindi ka nag-stand out! Sobrang ayaw ko sa'yo, pati si Freak Sanchez, hindi ka kinall out! Freak Sanchez, yung kalaban niya si Gorion Talas, nagpalit sila ng name. Yun ang mga ayaw ko sa'yo. Ang ina ko ka. Pero doon naman tayo sa mga ayaw mo. Hinihiling ko na sana malampasan mo lahat ng hate. Total ayaw mo nang may hindi believe sa'yo. Sana pag nang babae ka, mag-positive ka sa AIDS. Total ayaw mo nang may negative sa'yo. Pagdating ni kamatayan, sana sa'yo bumati. Total ayaw mo nang hindi ka kikilalanin. Pag nagbigti ka, sana matibay ang tali. Total ayaw mo nang di ka titingalain. Pagtalong mo ng building, sana walang kontra. Total ayaw mo nang nawawasto. Pag nag-Russian roulette ka, sana may bala. Total ayaw mo lang nababasyo. At sana malakas din ang Hindi ko alam yung nababasyo. Sorry sa mga mas malalim pa magsalita ng Tagalog sa akin. Paki-comment ko na spelling ng basyo. Ano yun? Bog, total ayaw mong masabihan ng mahina. At yung bangkay mo sana sa dyaryo ibalot. Total ayaw mong di ka laman ng balita. Napansin nyo ba lahat ng yon puro sana? Pero ngayon, ako lang mismo nagsasabi na if ever ready ka dapat dahil di porke ayaw mo din na mangyayari. Wow. Ganda ng enders nila parehas, boy. Pucha, hindi ko alam. Gago ka. Tabla natin yung first round. Gago ka. Ang lakas nila. Ayoko na sa mga reklamo ni Tipsy D, that's it. Pero kung hindi ako hater, ang lakas nung first round nila parehas. Gago ka. First round, tabla. Para siyang Captain America versus Captain America sa Avengers Infinity War. Psh, ganun type shit. Wow.
O, tanga mo, 32 lines yun. Paawa agad, mag-uumpisa pa lang yung round, Matik. Tangina mo, gusto mo bukas, post ko yung combo namin ni Ari. Usapan 36. Pero sisisihin mo pa ako. Ayaw mo sa height ko, ako isang ayon. Ayaw mo sa wordplay ko, ako isang ayon. Ayaw mo sa boses ko, ako isang ayon. Sa sobrang ayaw mo sa akin, parang ayaw mo na rin mag-champion! Galing nun, pero hindi ko gets yung punchline. Gets ko naman kasi champion siya, pero ba't yun yung punchline niya? Sa tingin nila malakas yun, bakit siya malakas? Yun, tama yung tanong ko. Ba't siya malakas? Naalala niyo yung pinuna sa kanya ni Balakid na recycle? Close so clean, mineral water, tsaka battery empty? Dos por dos finals, sabi niya sa akin. Sinibak ng hardcore sa plasma, parang porno sa widescreen. At sa sumunod na agad na laban pagkatapos noon versus Apok, na-expose ang pussy sa plasma, parang porno sa widescreen. Ayun, yung mga ganyan ni MJ to. Ano yan? Sa tingin mo swagger yan. Para sa ng internet sa Bataan. Tangja ko lang, tanong lang, para saan? Tinapat pa ng Balakid, di ba rin mapigilan, no? Natural! Talunan ba naman? Ikaw yung may hilig magbintang ng sulat. Balakid, talunan ba naman? Pero yung ninakaw mong infinity. Oh, asa ng creativity doon? 2024 na, di pa rin tapos? Talaga! Ano ina-expect mo? Infinity yon. Oh, hindi mo i-rebat kasi hindi mo naman ginawa. Kahit manahimik ka pa, Tipsy. Ibabalik ko din yung Miranda rights, pero di porket wala kang init, hindi ka na guilty. Yung mga bintang mo sa kanila may ebidensya. Yung bintang mo sa kanila may laban pa. Yung sa'yo may ebidensya. Tas gusto mo absuelto ka pa? Tangina ka! Disaster na nga, ninakaman mo pa! Gobyerno ka ba? Marojas bars. Yung babae! Ex na babae pa eh, no? Malay nyo may ex tong lalaki. Nire-rebatan! Malaki daw kiki! Sobrang pusi naman. So ibig sabihin naniwala ka na sinabi ng ex mo yung kay batas? Grabe ka sa mindset. Pinoy na Pinoy, kung anong marinig, react agad. Hindi na nagpa-fact check. Bumalik pa ng 1 minute sa putya. Yung lagay na pasama pa. Lumabas yung ever ready, itim na pusa. O patay kang daga ka. Ngayon, nagpalit ka Wala sabi ever ready bars, ang galing. alam yung nagawa mo, nakatatak na sa mapa. Ganyan talaga magnanakaw, makakakuha ng boto pag nakasandal siya sa masa. Parang ginawa mo kay Batang Rebelde. General knowledge, huhulaan ng crowd. Pwede nyo rin ako sabayan. Parang high, shutdown, parang out, and CD burn, parang MP. Daming ebas, no? Paano hindi mahuhulaan ang sinesenyas mo? Isa pa. Ano yan? Parang high, 5. shutdown, parang out, and CD burn, parang MP. Daming ebas, no? Paano hindi mahuhulaan ang sinesenyas mo? Kaya yung Siguro kasi nakaka-off si MZ kasi wala siyang range kung paano siya mag-deliver. Sabihin natin si K-Ram. Kung sabihin ni K-Ram yun, meron siyang way para sabihin yun eh, na parang tatawa ka dun kung si K-Ram nagsabi nun. Diba? Kasi may binitaw niya ng maangas eh, hindi siya nagpapatawa siya eh, kinaklaw niya yung ano eh, sinasabi ni Tips eh. Pero ang na-receive niya na reaction, imbis na hahaha. Alam mo yun? Yun lang observation ko ron. ang viewers, lalo online, hindi nag-upgrade yung comprehension. Kasing stupid mo na. Ginawa mong tanga.
wala nang critical thinking, paano general knowledge na nga, ini-spoon feed mo pa. Tapos sabay Nagigil siya, boss. Tangina, pakinggan niyo kung paano niya pinukpok yung ulo niya. Yung ulo niya, pakinggan niyo kung paano niya pinukpok. tubig mo na. Ginawa mong tanga. Wala nang critical thinking, paano general knowledge na nga, ini-spoon feed mo pa. Tapos my sabay gosh. sa akin, ganyan ang organized crime. 5, 4, 3, wow, organized. Isang makatang nahirang. O di ba ang dali lang? 5, 4, 3, ikaw na nagtakitang, unti-unti ka nang nawawala ng bilang. Ako, tanggap ko na. Kahit mag-multi at crime scheme, layered na double, triple yung meaning, basta di crowd appealing, hindi ka na bet. Ikaw ang dahilan kaya yung mga walang alam sa sining, ang basihan sa mausay na artist, dapat madali kang magets. Ano? Hindi? Hindi? Kaya ka nga crowd favorite. At ako, aminadong one of the most hated. Yep. Sa mga galit sa akin, maraming salamat. Dahil sa inyo, hindi ako magiging kagaya nitong veteranong overrated. Oh, dami. Not even underrated, bro. You're just hated. Overhated. Hindi ka overrated. Tataas ng kilay, oh. Patunayan mong mali. Shaky ka kasi mag-deliver. Shaky ka, feeling mo ang lakas-lakas ng punchline mo, hindi naman ganun kalakas. Ako, pag napatunayan mo, handa akong saluhin yung kanilang gan. Comedy yung punchline mo, bibitawan mo siya na parang huge bar. Alam mo yun? Feeling mo ganda-ganda ng punchline mo, hindi naman ganun kaganda. Dagdag excitement, lagyan natin ng target. Next year, sumali ka ng isa buhay, boss. Lagay mo ako sa kabilang bracket. Ayan ay para sa inyo. Oo. May malalakas naman siya na punchlines, pero kasi out of 10 punchlines niya na malakas, 5 doon malakas talaga. Pero sa tingin niya kasi 10 out of 10 of his punchlines are 10 out of 10. Di naman. So, yun lang. Naniniwala sa old gods, mga saksi at mga nakisangkot. Para sa masasaganang taon ng liga, ikaw ang isasacrifice nilang goat. Kaya hablot, satanic shit. laslas agad leeg, tila di na maaagapan. Wala nang aasahan, ultimo mga hip-hop page, hindi ka na magagatasan. Patnubay ng magulang ang kailangan, ito ay graphic content. Yung ulo niyan, nakikita niyong nasa paanan ko. 100%! At may pahabol pa pang sabay pag kailangan. Ito ay graphic content. Yung ulo niyan, nakikita niyong nasa paanan ko. 100%! At Ulo, paanan. 100%. Ano yun, gago? Ang bagal ko ba? Baka bobo lang kasi ako, kaya di ko magets. Baka kasi mabagal utak ko. Pero paki naman, bakit daw 100%? Dado the devil! Sana di mo kayo, ang dami ko nung spit na hate dito, men. Sana valid yung hate ko, bro. Okay, game. ipahabol pa na bang! Sabay pagpapapadyakan hanggang magyawa dugo mo dito. Time! Pag sinabi kong 100%, ibig sabihin ay 1, 2, 0! 1, 2, 0 is 100. Woo! Pati yung linya ko sa laban namin dati ginagamit ulit ngayon. Lakas makagago. Ganyan talaga pag hindi kontento sa panalo. Sinabi ko na kagabi, sa flip top ako nakilala, sa flip top din ako malalaos. Okay lang sa akin. Kagabi. So, day 2 si Tips, day 1 with Fruz, day 2 si M-Site. Okay. Yung mga para ko kay Shelly at kay Jacob. Oh, ba't nalipat? Matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Sinabi ko na kagabi, sa flip top ako nakilala, sa flip top din ako malalaos. Okay lang sa akin matalo ngayong gabi para makatulog ka ng maayos. Right. Pinakaayaw kong ira sa flip top, yung tipong kahit katatapos lang ng best fight,
pinagdadasal ko na sana please wag magja-judge si M-Site. Yung tipong dikit na dikit yung laban, buong oras ko i-invest, tapos biglang papasok yung puking inang judge, M-Site, pinaka-cute ng 3GS, ina mo! Anong gusto mong gawin namin sa impormasyon na yon? Tangina mo ka! Kung makapagyabang, kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng... Kung makapagyabang, kala mo naman sa grupo nila ang higpit ng competition. Sino mga competition niya? Si Slack1. Sino ba 3DS? Sherman. Si Lipcram. Si Poison. Yung tipong nagbotohan sila kung sino yung pinaka-cute tapos dikit yung boto niya ni Poison. Cute in terms of maliit tsaka mataba. Isipin mo yun, bulbulin ka na, gusto mo pa rin maging cute. Sino bang target market mo, iho? Kaya ka siguro may paliga at naghahanap ng mga bata kasi palihim ka na pido. Ooh. There's only one name that you can find versus this rapper is envy. Tanga, this rapper is angry. Matalo mo ko kay LT. Pagtapos nito ay kay Senti. Yung dating gustong sentro ng atensyon mauupo na lamang sa Gedli. Ibabasura tong rapper pambalot ng candy. Pero syempre, joke lang yun. M-Site na yan eh. Lakas pa rin ng mga ganun, ano? Rapper. Remarkable. Pagkakalikhat, pagkakadali. Pagiging champion mo, unforgettable. Kasi pag may laban ka, lagi mong sinasabi. Kasasabi niya lang kanina, di ba? Yeah. Pero sa kabila ng tagumpay, nasilip pa rin ni Emar na meron siyang depresyon. Kasi, champion na siya ng lahat, pero bakit di niyo pa rin mabigyan ng respeto at atensyon? Champion ng 1, 2, pero sa lahat di matanggap na siya pa din ay kulang. Parang video okay. May title at lahat, hinahanapan pa rin ng bilang. Wow. Oh, Regine Velasquez. Pangako. Ano number? Galing. 1, 2, pero tagumpay mo ay hindi formal. Kahit mag-suit ka pa. Pero ba yun? Tero yun, di ba? Zero nga yun yata eh. Di ba? Pero yun eh. Wala pa rin seryoso sa'yo. Ang cute mo kasi. Sabihin mo nga. Ang cute. Tangina, parang dagang maliit si City. Yo! Pero, sige. No way, bro. Gago ka. Ang cute mo kasi. Okay. Yo. Yo, for the record, hindi ko deserve yung sinusumbat niya kanina, hindi ko deserve na tawagin yung old god o uncrowned king. Pero syempre gusto ko kayong pasalamatan. Kasi ramdam ko kung paano niyo ako tignan. Kahit sa mga tournament wala pa akong napapatunayan. Pero dahil sa'yo, di mo pwede itanggi na yung title na yan hindi ko kailangan. Kasi nung nag-call out ka ng mga champion, pero karamihan sa mga champion ako ang gusto makalaban. Yep. May cake. Pero sige, palit tayo ng sitwasyon. Kung ako yung nag-champion ng tryouts, isa buhay at 2x2, malamang, sementado na ang aking pangalan. At dahil meron akong title, malamang, isa ako sa legendary at palaging relevant anumang era lumaban.
At dahil meron akong title, malamang kasama ako sa most viewed at palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin, wala namang nagbago. Wow! At palaging nasa top 10 ng mga tao. Ngayon, alisan niyo ako ng title. O di ba ganun pa rin, wala namang nagbago. Gago ka, ang lakas nun. Potable as fuck yun. Parang energy mo yun, gano'n ka. Bawi yung joke. Samantalang ikaw, kung wala kang title, parte lang ng galawan ang iyong naging ugnayan hanggang dun na lang. Yan ang katunayan na hindi ka kahusayan, nag-champion ka lang! J-Black type shit. Kulit, no? Dati niyayabang mo yung meron. Ngayon wala yang nagawa. Nabaliktad ang sitwasyon, ikaw naman ang niyabangan ng wala. Gago ka. Ano, sa tingin nyo, pre, Tipsy D ako dun, second round for sure. Tabla first round, Tipsy D second round. Tipsy D second round for sure, man. Kaya sobrang lakas ng, ang lakas na bagay. Ang laking bagay na ender mo. Isipin mo ganun kalakas yung last few bars mo. Nag-stumble ka pa before that. Ganun kalaking bagay yun, men. Wow, namumulamat ako. Galing! Galing ni Tits. Nagchochoke ka na. Tangina ka, isa ka pa. Three-way battle pa. Natawa rin siya eh. Oh. Alam niya rin eh. Right. Tsaka kagabi, tangina sabi mo, talo ko kay Cripply. Tangina, wala ka naman nung ahon na yon. Gago ka ba? Bumoto ka pa? Boss, 4-1 boto, di ba? 4-2 na. Cripply, 3 na lang. Panalo ka na. O gusto mo, si Sinyo, Joker, tanongin natin. Repa! Sinyo! Sino panalo? Cripply? Ako. Kick! Walang bilang Joker. Tangina, dito pa rin. Hindi counted yung boto niyan kasi binoto niya, Picos Machine. Tangina mo Kung ano daw yung wala, pag tinanggalan daw ng title, putang ina parang nanenermon. Kung wala daw akong isa buhay, 2 por 2, kaso meron. Tangin ang achievement yan, gusto daw siya makalaban. Puta, achievement mo yun, ang dami ko ang gusto makalaban, di naman nila niyayabang yun. Okay, game. Right. Kung si Kuya Andrew may crispy na, creamy pa, eto, si Freak Sanchez, tipsy na, Freaky ba? freaky pa. Hey! At welcome daw sa kanyang freak show na pag nagpakitang gilas, tumatapboard daw sa free throw. Isipin nyo, ito yung free throw. Di mo pa sinagad sa 3-point. Para nasulit mo yung katangahan. Ganto gumamit ng 3-point, nilalait mo ang pandak, di ba? O kahit matangkad ka, di mo ako pwedeng sabayan. Yung linya mong Draymond Green, pag bumanat sa pool, ang dami nang gumamit nun. Sulat yun pero tunog riba. Black eye na yung tao, inulit mo pa. Hindi nadala. Sa sobrang outdated ni tanga, yung player na ni-reference niya, nasa ibang team na pala. Taki na pinagbigyan ka lang, kasi nawala ka ng 3 years. Kung ako kaya babanat nun, una kong gagawin, mahihiya. Wala ka nang maisip Sa battle ako tong babad na babad, pero ikaw tong napipiga. Naalala mo to? Burn! Pero teka, magre-rebat muna ako, nakalimutan kayo isa Tangina, ang kulit mo. Yung linya na daw ng 2 por 2, binanggit ko pa. Tangina mo, ikaw nga mismo sa susunod na battle, inulit mo. Burn! Tapos nagtawanan.
Tangina mga bastos. Pero tipsy pa rin ang siyang sunog na sobrahan sa kakatos makalipas ang 7 taon. Ano? Nasaan ka na, boy? Yung hinamak mong nasunugan hanggang ngayon di nawalan ng apoy. Nung nagkampiyon ako ng tryouts, sinasabi ko ulit, tangina mo nagkampiyon ako ng tryouts. Bakit? Sinabi mo rin naman Nagkabuhol-buhol, boss. Nagkabuhol-buhol, no? Pero ang galing ni Mzite, yung presence of mind niya, yung takes experience para hindi ka maligaw ng ganon. Nirebat niya, kasama sa sulat niya, pero I didn't mind. Parang siya, bahala na si Batman kasi re-rebat ko to, pero kasama rin siya sa sulat ko sa second round. So, bahala na kung paano ko siya may tatawid. May tiwala ako sa MC powers ko para magmukha siyang kaya kong i-handle yung stage. Ano mo yun? Something like that. Ano yun? Hindi mo achievement lang, iayabang mo ako pa kaya. Nagkampiyon ako ng tryouts. Di naman yan counted. 2-2. Sus! Binuhat. Isa buhay. Weh, paubaya. Gayon ba man, yung performance na nanatiling outstanding. Pero pag yung mga tulad mo, sali ng sali, tapos di mag-champion, boom! Uncrowned King! Uncrowned King ang puta. Mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Tangina mo, mga fans mo, nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano sasabihin mo, ganyan ka na lang? Utang ina mo. Tapos, hindi. Yung mga fans mo, Wala naman nagsasabi. Hindi ko nga nahalata na choke. Or stumble yun eh. Mga fans mo nag-iimbento na ng title, maging king ka lang. Ano yan? Pinagandang tawag sa palagi siyang talo, pero magaling naman. Yung maging GOAT, di ko habol yan. Carnivore ako at hindi greens ang pakay ko, kaya win or lose, game. Ito na mismo yung proof na hindi lahat nasa top 5, yung iba nasa top ng food chain. Ayan na naman si Yabang. Nagbabanggit na naman ng mga championship. Yung tira ko hindi pa pasok? Pasok sana eh. Kaso wala itong ring. Asa na yung chainsaw? Ano na naman kayang bagong iwa-wordplay niya sa brrrr? Tamang gimmick kapag gipit sa lyricismo. Paano tatalab yung chainsaw sa sementado kung sa mismong 2x2 hindi nga epektibo? Ganyan kapag pumupurol, kinakalawang, asain man, para pa rin nangangapak. 2x2 kasi kahoy yun, di ba? Tama ba ako? Chainsaw, hindi na putol yung 2x2. Hindi kinaya ng chainsaw niya yung 2x2. Hindi sila nag-champion ng 2x2, di ba? Wala daw akong pinapakitang bago. Eto nga, paulit-ulit na laging ginagawa. Nga. Sabi nila, nahirap daw itong hanapan ng angle. Sa akin ay Ox Lampar. Malikain at unpredictable ang mga atake, parang Trojan War. Balancing jokes at bar, fresh na galing sa utak, parang on the spot. Yung top advance, ganyan kapag daga. Yung butas from the scratch. Nagsimula tayo sa bagsakan. Kasi nga, inangat-ngat ng mga daga or ini-scratch nila yung butas para magkaroon sila ng tagusan. Sa mga bahay pa. Kung may sa mga shoutout sa mga tao na may bubwit sa bahay dyan. Glock. Inom lang ako. Oh, shit. Sana nag-spit ka lang or some shit. Bagsakan. Glock. Isang gabi ng Webes. Eskinita sa ermita na saksihan ko pa mismo. Yung pagpatay mo kay Gregor, sakto ako'y napadaan, buti na lamang ay alisto. May dalagang nalagutan, magnanakaw na nakaagawan, yung isa may tama ng sulito. Sabi ko, bitawan mo yan, yung kamay itaas mo na lang, lumabas pagkapulis ko. Ngunit nung siya'y papalapit at ako'y handa ng palagan, napaisip ako kung buhay ko o buhay niya ba ang papahalagahan. Sinabi ko na to mula dun sa taga-Binangonan Rizal kung inyong natatandaan. Ngayon natuluyan na pagkat may kawatan na ng laban. Hindi ko ginamit ang time machine para bumalik kasi sa labang to, wala akong panahon na sayang. Walang anggulo sa pagpapasugal bilang ama, di mo man sabihin, abot ko yung rason mo at kadahilanan.
Ikaw na yung mahambol, magalang. Ako masyadong mayabang. Isang dekada, ito'y regalo ko sa mga tao at habang ikaw ay parte na ulit ng Battle of the Year, tol, talo ka nga lang. Hinapiran. Hinapiran. Yo! Wala daw ako nung laban nila ni Cripley, kaya wala akong karapatang bumoto. Eto nga si Sinyo, tinanong mo pa, nandito, hindi ka pa rin nanalo. Clown, motherfucker. Yo! Tangina, di ba? Pinagyayabang na naman yung mga championships. Kasasabi ko lang, tanginang estilo yan ang sangsang. O di ba kung wala kang title at yung ginayang round Wala kang 5 points, pagmamayabang. sana wala kang round 3 gago. Di na nag-rhyme kasi ang lupit mo. Yo! Sayang. Sana sinabi niya pagmamayabang. Kala ko binali niya. Pero di ba streamer ka? Ano yung stream mo? Run online? Ayaw mo magparapon? Total, pabigo ka naman yung mananalo. Bigyan mo ng sample. Sige lang magpasikat ka sa sun visor. Magpahangin ka sa isang anchor. Hindi uubra tong bida-bida bara ko tumatagos sa flat armor. Di ba streamer ka? Eh ba't di natin stream tong laban? Pag hit ko ng go live, ang bilis. Nanood agad yung mga tagahanga mo. Salamat sa nagbigay ng 5 stars, sindihan agad sa bunganga mo. Pag putok, laglagan pa nga yung bunganga, di na masara. Paano ka ngayong boboses, pare? Teka lang, may nag-comment. Okay lang yan, M-Site, total, wala ka namang sinabi. Tangina, wag mo pansinin itong mga nambabash. Binabato ko ng mga pangit na komento. Para mas masaya ako na lang mambabash. Boom! Ngudgod sa simento, hambalusin hanggang maging gulay, magmukhang basahan na pangkuskos. Nasaksihan nyo yung champion ng tryouts, isinabuhay na mados por dos. Wow! Sinabuhay na mados por dos. Yo! Masyadong brutal, Tipsy. Galing. Tangina, wala akong paki sa community guideline. Itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline. Brrr! Pag-start ng chainsaw, Oh no! Brr. Yun lang, nasihilip ka nun. itutuloy natin tong stream hanggang yung biktima maguhitan ng outline. Brrr! Pag-start ng chainsaw, nasyak lahat. Tagtag ng comment yung screen. Kala nila nag-guess si Kai Sinat sa sobrang ingay ng stream. Lagariin na yan, paa at tuhod, umabot sa leeg, talsik ulo. Lagari sa tiyan ng Onano, labas ang pusod, Carlos Yulo. Kilala ko si Yulo, kaya hindi ko masyado nagtripan. Hindi masyado malakas for me, okay? Ng Onano, labas ang pusod, Carlos Yulo. Napanood nyo ba? Pinagsisipa ako parang football. Nagkalat yung ibang piraso, lagpas 20. Shoutout kay iShow Speed. Tignan nyo si Cristiano, naging Messi. Pero sige, Cristiano Ronaldo, Messi, gets ko naman. Sakto lang talaga sa akin yung punchline. ipunin natin yung mga piraso. Organisado, parang buo na ulit pagkat... Siguro hindi lang ako fan ng wordplay na hindi mo naman talaga ginagamit na sentence sa totoong buhay. Uy, si Chris, siguro sabihin mo joke. Pa-joke. Pero sinabi niya kasi na parang maangas. Hindi mo maangas eh. Kung sinabi yung Cristiano Ronaldo Messi na bar na parang nagka-clown siya, siguro pasok yun sa akin. Pero sinabi niya yun na parang ang angas no sinabi niya and hindi siya maangas for me. So, Tapos,
Pasensya na, inatake ng OCD kaya niligpit ka ng maayos. Ano? Umubra ba yung plano mong 32? Kala mo siguro di ko kayang... Di ako pwede magduelo sa 32. Emilia Earhart, mataas mong ere pinaglaho ng 32. Heath Ledger, ito'y shock. Ito'y na-bulldoze ng 32. Heath Ledger, itong wak na overdose ng 32. Namatay kasi si Heath Ledger in Joker, di ba? Ano siya? Overdose siya sa droga. Hindi ko alam kung anong klaseng droga na overdose siya, pero si Joker yun sa Batman The Dark Knight. Na parang tuta sa tabi ng hukay. Yung dating astanggot naging tupa. Nawalan ng sungay. Katawan mo sa dugo nakahilata. Wala ng kulay. Ngayon kahit ano pang pabibo ng bata, wala ng buhay. Kaya naman ang daling isinilid. Walang palag. Hindi nga malikot. Teka, ang luwag pa sa body bag. Kasya pa si Mon! Kumall out. Kumall out ng unano. Ayop. Tapos na? Feeling ko si Tipsy di nanalo. Feeling ko talaga si Tipsy di nanalo. Round 2. Round 3 tablay. Feeling ko rin eh. Feeling ko round 1 at round 3 tabla. Round 2 nagkatalo. Tipsy D. Guessing Tipsy D. Pero sinabi ko sa umpisa si MZ yung nire-root ko, pero dama ko rito sa kung ano nangyari sa battle si Tipsy D. Parang si Tipsy D. Flip top, ahon, 15, day 2. May binabasa na yan ha. Patry boss ha. Yun ang laban na panalo tayo lahat. Ang boto ng Orlando, 5-0. Maingay para kay Tipsy D. Tipsy D. Tipsy D. Wow. So yun, papakinggan ko na lang mag-isa yung judging para panonoorin ko naman. Pero yun nga, yun yung battle reaction ko sa laban ni MZ at ni Tipsy D. Maraming salamat sa mga nanood ng reaction video ko na to. Salamat din kung nakaabot kayo sa part ng video na to. Paabutin natin ng 90 subs ang channel ko please before February. Mag-birthday na ako sa January 26. Birthday gift nyo na sa akin, no? Yun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa channel ko. I will see you guys on the next video. Paki-click na lang yung video na to para sa iba ko pang reaction video. Tapos sa button dito sa banda rito yata, yan, subscribe button yan, tsaka ito, yan, para makita nyo pa ibang videos ko. Thank you, I love you, bye, peace.